Kasama po natin si Atty. Raf at Atty. Matt para magbigay din po ng insights bukod sa payo sa kaso po ni Angelito. Matt, naalala mo ba yung nangyari sa kaso ni Kuya Angelito? Ang naging problema ko nila, mahal naman nila yung kapatid nila and willing silang alagaan. Yun nga lang, dahil may sarili silang pamilya, medyo yung financial burden kasi nila, dun sila nagkakaroon. Tsaka yung mga time restraint din nila kasi nga minsan kailangan talaga ng oras yung si Angelito. No? Raf, ikaw naman, nung pinapanood mo yung kaso na to, anong mga pumasok sa iyong isipan? So, Kuya Alan, ang hinahanap naman natin dito ay solusyon. So, ang susi dito siguro ay, bukod sa alam natin ang batas, paano ba natin magagamit ang batas sa hindi natin na mabuti? Tama yun, Raf, kasi di ba parang kung sinabing, oh, may utang sa'yo si Matt, may obligasyon sa batas na bayaran ka. So, alam mo yung batas, alam mo yung karapatan mo, yung obligasyon. Pero kung magtatago naman siya at hindi mo rin siya masisingil, kulang yung advice natin, di ba? Pero kung ibibigay natin yung legal na mga karapatan, kung ano yung batas, and then to help you find the solution, o Matt, kaya mo bang hulugan? O payag ka ba, Raf, na legal services niya, part sa pagbabayad, di ba? So katulad sa kasong ito, alam naman natin pare-parehong hirap eh. Hirap at may kanya-kanyang buhay din yung mga anak, hirap din po ang kapatid ni Angelito, si Leo. So we also want to be of help, di ba? But we have to really point out kung sino dito mga may responsibility at mga obligasyon. So panoorin po natin at sana nga po magkaroon ng solusyon ang problema po ni Angelito at ni Leo. Narito po tayo ngayon sa Payong Kapatid at para humingi ng payo kay Kuya Alan at Ate Pia, narito po si Leo at saka si Lynn. At nasa audience din natin ang kanilang kuya, si Kuya Angelito. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin po. Magandang hapon po, Tito Boy. So, thank you for being on the show, Leo, Lynn. And we'd like to honor you sa inyong malasakit, pagmamahal sa inyong kapatid and taking care of him. No? But ikwento nyo pa ng konti yung circumstance. No? So, kailan po na-stroke si Kuya Angelito? And then, paano nangyari na biglang kayo na nag-alaga? Yung October October po na na-stroke siya. Na, Last year. Po, last year po, Tito Boy. Nung may stroke siya, bali, tinawagan namin yung mga anak niya para dalhin sa ospital. Nang nandun na sa ospital, Sorry, are you neighbors or he was already living with you? Hindi po. Yung kasi sa Malabon din po nakatira yung papa nila. Pero umuupa po yan. Tapos po, nung ano po, dahil naputulan po ng kuryente, ngayon na pagdesisyonan po nung kapatid din po nila na isa, na which is yung tinitirhan po namin ngayon na doon muna siya sa amin. Okay. Kung saan po kami nakatira. At hindi pa siya nagkaka-stroke noon? Hindi pa po. Okay. Tapos doon po siya na-stroke. Tapos po, yun nga po, minessage ko po yung mga anak niya that time na sabi ko po, mga anak kayo, may karapatan kayong malaman kung ano ang lagay ng inyong ama. At yun po, nung ano din po na yun, kinabukasan, yung tatlo po niyang anak nagpunta po agad, which is nagpapasalamat po ako dahil pumunta po sila. Tapos po yun, sinugod po siya sa Jose Reyes po. Tapos 8 days po siya sa, na-confine po sa Jose Reyes. Yung mga anak niya po that time, kasalitan ko pa po sa pagbabantay. Oh. Tapos, nung makalabas na po siya sa ospital po, yun na po, hindi man lang po, kahit dalaw po, hindi na po nila ginawa. paramdam. Hindi na po sila nagano. 2 beses lang po talaga sila nagpalala-move ng diaper at saka konting gamot. Tapos po, nangako po sila na dahil wala na po kaming naging hindi na kami nakapaghanap buhay na maayos, umaano kami sa kanila, tapos magdi-December pa po noon, nakikiusap kami na kung pwede, doon muna sa kanila yung papa nila dahil uuwi po kami ng Davao. Because 24/7 din yung pag-alaga, di ba? Opo, opo. So it's Sobra not only po. the finances, it's the actual Sobra po. pagbabantay to make sure he's okay. No? Opo, lalo na po sa kalagayan niyang siya may demensya na po. Nung dahil hindi naman po sila nagpupunta, nagdumadalaw, pinuntahan po namin sila, nakikiusap kami. Pero every time po na pumunta po kami sa pinagtatrabahuan, obvious naman po na naroon sila, pero lagi lang po sinasabi sa amin na
wala, kesyo nakalib daw po or absent, nasa field. Lagi pong ganun po. Sobrang napaka-hassle po sa amin. How old are they? I think po yung panganay 28 years old, kung hindi po ako nagkakamali. Tapos yung halos magkakasunod-sunod lang, konting agwat lang po sila. But yung relationship ng mga anak, just so that maintindihan natin lahat, at saka kasi madaling humusga right away, di ba? I mean, Opo. Wala naman pong problema sa kanila, sir. Kasi po, kahit na naghiwalay po yung magulang nila, in good terms na masasabi ko pong in good terms kasi every time na may special occasion, graduation, birthday, or even po sa simple na araw lang po, nagsasalo-salo po sila, kumakain po sila sa labas. so ang gusto niyong payo is, Wala po ba kaming karapatan or wala po bang makakatulong sa amin para yun pong may turn over po namin siya sa mga anak niya po. Kasi hindi na po kami nakakapaghanap buhay ng maayos po eh. Tapos mga anak niya, yung kapatid po nila, financial, kahit paano nagbibigay siya, pero nahihirapan na rin po kasi. I'll talk about both the legal and yung tawagin ko na lang extra legal. Sa legal, ate, correct me if I'm wrong, no? Sa Article 195, di ba, ng Family Code, subject to the provisions of succeeding articles, the following are obliged meaning may obligation siya, no? To support each other to the whole extent set forth in the preceding article. 1, the spouses. 2, legitimate ascendants and descendants. 3, parents and their legitimate children and illegitimate children of the latter. Parents and their illegitimate children and the legitimate children and illegitimate children of the latter. Legitimate brothers and sisters, whether full or half-blood. Tapos the article before, kasi sabi nga, di ba, yung to the extent of the preceding article. Ibig sabihin, ano ba tong sakop ng support? So sabi ng Article 194, support comprises everything indispensable for the sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, transportation, in keeping with the financial capability of the family, no? So, kung ang tanong is simple na sino bang mas may obligasyon na tumulong, makikita mo kasi yung yung hierarchy sa batas, di ba? So, syempre, una yung mag-asawa. And then, makikita mo nga later on sa children. So, dahil anak niya itong mga to, so, assuming wala siyang dementia nun, he could simply file a petition in court for support. Having said that, makikita mo kasi yung support is ang sinasabi dito, malinaw naman yung part na keeping within your financial capability. Having said that, ang isang dapat niyong pag-aralan din, yung klase ng love and care na ibibigay. Sino ang gumagastos? I'm sorry. Ano po, nung bago pa lang po siya makalabas, may isang beses po na nagpadala po sa GCash yung anak niyang bunso na pamasahe para sa yung pag-grab card namin. Opo, ganyan sa hospital. By the way, while we're interviewing you, although hindi naman tayo nagbanggit ng pangalan, bukas yung show sa comment ng mga anak or whether gusto magpadala ng message o magsalita. Kasi alam naman namin na lahat ng tao may dahilan. Having said that kasi, isang gustong gawin nung show, ni Ate Pia, ni Kuya Boy, nung show, is tumulong din sa inyo. Kasi even assuming you go to court, hindi panandalian yan. So whether it takes 3 months, whether it's mabilis na yung kaso na yan, whether inadmit na lahat ng anak. So sige, mag-decide ka na, judge. Pwedeng 1 month yan, pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. So in the meantime, as you said, nahihirapan kayo, and at the meantime, he needs care din naman, di ba? So that's where we want to bridge the gap then and tumulong din sa inyong mag-asawa and of course, tumulong kay Angelito. No? It's very hard to be a caregiver. And I can see in your faces na you're not trying to get rid of that responsibility. You're just really wondering what happened to the daughters, right? And it's painful para marinig, no? And of course, Alan talked about some remedies. The main people, the main actors in this case is the children. By law, sila talaga. By law, sila talaga.
Wala nang pasikot-sikot yon. Sila talaga. And they should be grateful that ang kapatid at ang asawa ng kapatid ay nag-aalaga. They should be grateful. May dagdag lang ako. May hindi ako maintindihan. Bakit ayaw nila? Kasi yung halimbawa, nasa ospital, dinalaw naman, ito yung mga points na nakukonfuse ako. Dinalaw naman nila, nagsalitan sila sa pagbabantay, narinig ko ngayon na hindi naman sila nagbayad, pero nagpadala yung bunso, yung ganon. Meron ba kayong alam na dahilan kung bakit malayo ang mga anak sa kanilang ama? Nagalit ba sila? Meron bang nangyari? Nabanggit mo nga, Lynn, di ba, na hiwalay na? Opo. So, nung naghiwalay silang mag-asawa, did Angelito have another wife? Opo. Tapos, pero po, naghiwalay man po yung mga magulang po nila. Masasabi ko pong in good terms po. Kasi, yun nga po, kahit may mga special occasion, gaya nga po nung graduation ng mga anak niya, kasi lahat po yan, napagtapos niya po eh. Napagtapos, ano po siya, taxi So, driver hindi yung po. parang pag naghiwalay, hindi na siya Hindi po. pinag-usap dahil may... Tuloy pa rin po yung pagpapadala niya doon. Nagpupunta pa po siya doon. Suggestion ko, no? So, practical na sa approach. Halo na, lawyer and someone na magaling sumulat, di ba, nasulatan nyo ng notice yung mga anak na we want to talk. Para nga ma-settle natin, mapag-usapan natin. But kung hindi, we'll be forced to go to court already. Kasi syempre, pagdating sa korte, best interest din naman ng buong pamilyang pag-uusapan dyan. I also believe the blessing is there for you. Yes. Having said that, nandyan yung struggle. So, the show wants to help. We'd like to give you a small amount, no, just to honor you at makatulong in the meantime. Then yun nga, secondly, kung mag-respond yung mga anak, if we can spare the court from having to decide and less pain na rin sa inyong lahat, less legal expense, gawin natin. Lynn, Leo, maraming salamat. Pagkatapos nito ay patuloy ang pag-uusap kasama si Kuya Larry at you will be blessed Thank you. tenfold. Thank you. Nagbigay tulong pinansyal sina Kuya Alan at Ate Pia kina Leo at Lynn. At nangako rin ang Cayetano team na tutulong sa mga maintenance medicines ni Kuya Angelito. Agad ding gumawa ng paraan ang programa para sana mabuksan ang komunikasyon at hingi ng panig ng mga anak ni Kuya Angelito. Pero hanggang sa kasalukuyan, hinihintay pa ang kanilang sagot. Handa naman sina Leo at Lynn na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Kuya Angelito. Nakikipag-usap lang sila na sana ay tumulong ang mga anak sa gastusin. Bukas ang Cayetano in Action, anumang oras na gustong magbigay ng saloobin ang mga anak ni Kuya Angelito. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. and Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.